So nagbabalik na naman tayo mga tropa. For today's episode, i-review natin itong nabili nating Vivo Y73. Couple of months na rin naman siya lumabas, pero siguro hindi pa naman huli para review din natin kung okay ba siya, maganda ba yung mga specs niya, lalo na yung mga battery, fast charging pa siya. Yan, huwag natin patagalin, buksan natin. Meron siyang jelly case, clear jelly case. Meron siyang quick guide, start guide. Nandito yung mga parts niya. Meron din siyang warranty card and information booklet. Meron din siyang SIM card ejector. Ito yung kanyang charger. Ayan. Ito yung sa kanyang USB cable. Ito yung headset natin, yung earphones. And of course, syempre yung unit niya. Ang kulay kasi siya, isa yung diamond flare, isa naman, ito naman yung Roman black, ito yung pinili ko. Yung diamond flare kasi hindi ko pinili kasi para siyang pang babae. Makita niyo ang ganda ng itsura niya, sobrang elegante siya. Para sa isang mid-range cellphone, no? Mukha siyang mamahalin. Napansin ko lang dito, medyo mabigat siya compare sa cellphone kong na ginagamit, yung luma. Yan, yung nagre-record na yan. Oppo F7 kasi yan. Medyo mas mabigat nga lang siya kasi 170 grams siya. Okay, unahin natin yung sa baba. Sa baba, meron tayong headset port. Meron yan din yung microphone. Tapos USB port. And then yung speaker. Ngayon, sa right side naman niya, nandyan yung power button. Tapos yun yung volume. Ayan, sa top naman niya, may kita niyo yung maliit na butas. Yan yung receiver. On the other side, nandyan yung SIM card slot niya. For the specs naman niya, meron siyang 8GB RAM and 128GB of storage, which is okay na din for users na hindi naman masyadong mag-video or vlogger. Kasi if mahilig ka mag-video or work mo involves video making, maliit ang storage na yan for that. Pero we can always make it naman malaki, like putting an SD card para sa extra storage. Pero ang kinaganda nitong unit na to is meron siyang plus 4GB na extended RAM, which is sobrang useful lalo na pag nag-open tayo ng maraming apps. For the rear camera naman niya is 64MP na siya with 2MP bokeh and 2MP macro. And for the front camera naman is 16MP, which is also good lalo na sa mga mahilig mag-selfie. And for other features naman niya, meron na din itong steady face video na kahit anong galaw mo focus pa din siya sa mukha mo na nakakagwapo at nakakaganda din. At syempre, kung may steady face sa ating front cam, syempre meron din sa ating rear cam na may ultra stabilization option na napaka-steady din habang nagbi-video kayo, so no need na to worry about sa magalaw na surroundings or sa kamay na pasman. At wait, there's more! Ito ang isa sa mga nagustuhan ko din kasi meron na din siyang dual camera mode na both rear cam and front cam is gumagana ng sabay. Okay, let's try this yung dual camera mode. Okay, pindutin natin itong yung pangalawa sa taas. Yan, kung makikita nyo, nasa picture mode ako. Yan, gumagana yung front cam ko, in rear cam ko. Tapos, pag nag-switch naman ako sa itong makikita nyo, dual video. Yan, umiba din yung settings ng itsura ko. Naging hati ako sa gitna. Yan, tapos balik natin sa picture mode. Yan, okay. Yan yung picture mode. Yan, kinaganda lang nito, feeling ko magagamit nyo na sa pag-edit kasi pwede nyo kunin tong maliit na portion na to, pwedeng ito malaki, so dual mode nga siya. Yan, subukan naman po natin pagpahiga yung itsura nya. Yan, papahiga po natin, yan magiging itsura na pag sa picture mode po tayo. Ngayon, pindutin na yung dual mode. Yan, magiging ganyan po ang itsura nyan pag nakapahiga po yung cellphone natin. Okay. And for other options naman, meron siyang AR sticker, time-lapse, slow-mo, pano, documents, and syempre, may night mode na din siya na sobrang helpful din sa gabi na shots. Pero, above all sa lahat ng sinabi ko about sa camera nito, ito ang pinakamaganda sa kanya kasi meron na siyang 4K resolution sa video.
na sobrang linaw na din. Ngayon, let's proceed naman sa kanyang screen display. Ito, ang ganda kasi it's already an AMOLED display. Kaya buhay na buhay yung display niya talaga. Napaka-smooth na din ang pag-navigate natin, pag-scroll down, scroll up, and with 6.44-inch screen na sakto lang ang sukat. Nasa screen na din ang fingerprint scanner niya. And for the operating system naman niya is FunTouch OS 12 na din based on Android 11. At pinalakas na din siya ng latest na MediaTek Helio G95. Yan. So we're done checking na yung mga camera features niya. So let's proceed naman. I'm sure marami nag-aantay natin sa gaming naman. Ngayon, umpisa natin sa Mobile Legends. For sure naman marami naglalaro nito sa inyo. Good news kasi meron na itong ultra settings. Na ultra ang image, ultra din ang experience mo. Ngayon, sunod na natin tong COD. Di ko lang masyado kabisado to, no? Laruin, pero when it comes to movement, panalo na din kasi smooth na din ang galaw, pati ang pagtutok mo sa crosshair. Di din masyadong malag dahil yan ang importante sa ganitong mga laro. Dahil split seconds lang, pwede kang nang mamatay. At dahil nga sa mga specs niya, kaya naging posible rin ang experience mo na to. Pero teka, laro tayo ng laro. Kamusta naman kaya ang battery nito? So naglaro ako, Wi-Fi gamit ko for 2 hours, continuous. Then data na ginamit ko buong araw para sa internet. Then balik ulit sa Wi-Fi pag nasa bahay. Take note guys, mas malakas magkonsumo ng battery ang data kaysa sa Wi-Fi. So FB, Messenger, YouTube, TikTok, the whole day napaputol-putol. Pero ngayong gabi, na 10 PM, ito pa rin ang battery niya. Matibay na din kasi may 4,000 mAh na siya at napakabilis na din itong i-charge dahil si charger nitong 33 watts flash charge with Type-C cable. Umpisa tayo sa 1%. After 30 minutes lang, 50% na kagad siya. Then after 1 hour, 96% na siya. Ganun kabilis. Stop tayo guys, kasi papaliwanag ko, ano ba tong tatlong camera na to? Kasi marami sa atin hindi na po nakakaalam kung ano yung tatlong camera na to. Akala niyo po yung tatlong camera isa lang. Hindi po. Bali yung dalawang camera po dyan, yung isa po, yan po yung tinatawag nilang bokeh. Ano po ba ang bokeh? Ang bokeh po, ito po yung ang trabaho niya is yung parang out of focus. Yan po yung makikita niyo sa mga images, yung parang sa background niya is blurred. Tapos nagbibilog-bilog siya na parang pixelated. Minsan nga parang nag-oblong-oblong size pa siya. Then, yung isa po is yung macro. Ang trabaho niya, mga tropa, is i-magnify niya yung mga maliliit na details. So, pag may mga maliliit na details, yun yung pinofocus niya, yun yung pinapalinaw niya. Kaya para maging crispy lalo yung mga details ng isang image. So, pag yan, nagsama-sama silang tatlo, gumaganda yung picture. So, we're done checking na po dito sa mga specs natin sa camera niya. 8GB RAM na siya, AMOLED display na siya, may plus 4GB na extended RAM pa. So, napakasulit naman niya for the price na 14,999 sa mga mid-ranges na mga cellphone. No? Pero, as parating sinasabi ko, depende pa rin po yan sa inyo. Ano po ba ang needs nyo? Vlogger po ba kayo? Gamer po ba kayo? Streamer po ba kayo? Siyempre, yung mga specs natin, hindi naman to yung ideal na yun talagang gusto natin. Pero, pwede po tayong mag-go doon sa mas higher. Mas mahal nga lang po. Yung mga 20,000 ranges, 30,000 ranges. Magaganda na rin talaga yung specs nila. Pero, katulad na natin, medyo budgeted tayo. Pwede na to. Itong mga ganitong mga cellphone. Hindi na po masama itong mga specs na to. Napakataas na po na to. Ako nag-umpisa lang ako dati. 4GB RAM. Yung ano ko lang. So, Oppo F7 lang yan. Yung ginagamit ko. So, pwede na rin. Ito, ang bilis-bilis niya na. So, hindi na po masama yung mga specs niya na yan. Kasi ang gaganda na rin talaga. So, yan. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo para sa mga iba pa nating mga reviews and unboxing. Salamat!